Awit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Mga kapatid, tayong lahat ay nandito at natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon kahit na panahon ay hindi maganda. Narito tayo upang tayo ay magsumamo sa ating mahal na Panginoon ng lahat-lahat ng ating mga kahilingan sa patnubay at tulong ni Saint Padre Pio. Kaya tayo ngayon ay nandito sa ngalan ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala nating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isipin natin sa mandali ating mga pagkukulang, pagsisiyahan lahat ng ito at pang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at ikapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang sa iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito ay di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan,
kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga likong ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mauhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pagkilala alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yaman diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambing na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay at halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman, lumago man ang lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi mo madadala kapag siya ay namatay, ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin rito siya sa ninunong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ibinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinutustos nila sa pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sapagkat pinaunlakan ako ni Father Jesse na maging main celebrant ngayon. Kami po ay galing sa Olongapo City, Diocese of Iba. At sinabi ko sa aking mga kasamahan ngayon, 2 sasakyan kami, na ngayon na tayo magsipunta kasi bukas, piyesta ni Padre Pio, ay maraming tao. Siguradong siksikan. Kaya po nandito kami ngayon. Pwede bang tumayo yung mga nagkalat na taga Olongapo? Ayun. At syempre, kayo man na nandito ngayon, galing din sa iba't ibang dako ng ating lugar. So, narinig ko kanina si Father nagsalita doon, ay sinabi niya, sana ang devosyong ito kay Saint Padre Pio ay lumaganap na sa buong Pilipinas at buong daigdig. Patid ko na ito nga ay nangyayari na sapagkat sa Olongapo mismo, Diocese of Iba, ay mayroon na ring grupo na nagtataguyod ng debosyong ito. Sa katunayan, isang bagong ospital sa Iba, Zambales, sa capital of Zambales, ay nakapangalan kay Saint Padre Pio Medical Center. At yung pamilyang iyan na may-ari ng ospital, sila ang nagtataguyod ng debosyong ito sa buong Zambales. Pinangungunahan ni Father Kenneth Masong na kilala niya ang debosyong ito sapagkat nag-aral siya sa Roma. So mga kapatid, mahal natin si Saint Padre Pio. Amen? Amen. Kaya tuloy tayo ay laging narito o dili kaya nandito ngayon at laging tumatawag sa Kanya. Sa katunayan, mayroon akong natatanging intensyon para sa ating misa ngayon sapagkat nasa daan kami, tumawag ang isang mong kaibigan. Ang asawa niya ay naging pari, ex-priest na yon, at kinasal nila sila sa simbahan, ay in danger, nasa ospital. Kaya sabi ko, huwag kang mag-alala, doktora yung asawa niya. At ay pagdarasal namin siya dito sa Saint Padre Pio Shrine. So kaya sinabi ko kanina, tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang kahilingan. Mayroong kanya-kanyang intensyon na ihingi natin sa ating Panginoon sa tulong ni Saint Padre Pio. At natitiyak ko na tayong lahat ay tutugunin niya matapos makita niya ang ating pananampalataya, ating pananalig. Sa ating banal Ebanghelyo, mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin si Jesus sa kanyang misyon. At ang kanyang misyon, natatanging misyon ay
magpahayag ng mabuting balita, magpagaling sa mga may karamdaman, magpakain sa mga gutom ng tiyan, magpalakas sa buong the whole person, ang kanyang palaging binibigyan ng kalinga, hindi lamang iisang bahagi ng katawan ng tao, kundi the whole person. Pinapatawad ang mga kasalanan at pinapagaling sa kanilang mga karamdaman. At yan ay patuloy pa rin hanggang sa ating panahon ngayon, ang paghihilom ng ating Panginoon. Kaya mayroong mga santo, santa na pinagkakalooban ng Panginoon ng mga kaloob, mga biyaya na maging instrumento pa niya sa pagpapagaling. At isa na dito si Saint Padre Pio. So, at sino-sino yung mga katulong ng ating Panginoon? Narinig natin yung mga kababaihan na naging na napagaling din ng ating Panginoon, natulungan niya noon at so forth. At sila ay tumutulong sa misyon na Jesus at sila ay galing sa kanilang sariling kakayahan ang kanilang inaambag sa ating Panginoon. Sa ating panahon, mga kapatid, sa ating simbahan, sino ang nakakaraming tumutulong sa mga kaparian na nagpapahalaganap ng mabuting balita? Aminin natin, karamihan ay mga nanay, ate, nanay, lola, ang silang mas malapit sa ating pananampalataya para tumulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At salamat naman sa takbo ng panahon, matapos ang iba't ibang mga kilos simbahan, movements, kursilyo, ibang mga organisasyon pa sa ating simbahan, ay nabigyan din ng lakas ng loob at tapang ang mga kalalakihan. Kaya ngayon ay halos pantay na rin ang tumutulong sa pagpapalaganap ng ating Panginoon ng kanyang mabuting balita. So yan ay isang napakalaking biyaya na tayong lahat ay kasama sa misyon ni Jesus. Huwag po lamang kayong tumingin sa amin, mga kaparian at mga madre o mga katikista, kundi tayong lahat din ay tinatawagan ni Jesus na tumulong sa kanyang misyon na magpalaganap ng mabuting balita. So ito ay naging misyon nating lahat, dala ng ating pagkabinyag. Kaya tayong lahat ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay mayroong ganitong damdamin at sigla upang ilaan ang ating talino, yaman at kakayahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tuloy natin yan at sa tulong ng ating mahal na Saint Padre Pio, tayo ay alalayan at pasiglahin at palakasin sa lahat ng ating mga hangarin, lalong-lalo na ang may palaganap ang kanyang salita. At yung mga kapatid nating unchurched pa ay mailapit natin sa ating simbahan, mailapit natin sa ating Panginoon. Opo, umaasa ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo ay maging gabay ng iba para tayo ay para sila ay ating maalalayan din at makadama ng biyaya ng Panginoon at biyaya ni Saint Padre Pio. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo.
inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bawiin mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumanyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa na mga anghel nagsisawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay.
Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal kasama Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bilang paghahanda natin sa pagtanggap ng tinapay na nagbibigay buhay, buong pag-asa at taimtim nating awitin sa masalangit ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalang sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumanyo. At sumainyo rin. Ibahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Peace. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito sa Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mo nananalig sa'yo. Ang tawa ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo hanap sa'yo. Ang tawa ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama ilaya mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo. Panginoon, aking tanglaw,
Ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Iyong pakinggan, lingapin mo at kaamagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama ilaya mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin na umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ng laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam din po namin na mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, Clean as you go sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana
ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, kasalukuyan po nating isinasagawa ang Misa Novena para sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nasa paligid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa may mga mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga taga-opisina o sa pamisahan. Salamat po. Ika-6, bukas po ay araw ng Sabado, ika-23 ng Setyembre, dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio. Makikita niyo po sa screen ang schedule ng ating mga banal na misa at liturhiya ng pagpapagaling. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. At panghuli, pinagbibigay alam po namin na ngayong araw ng ika-22 hanggang bukas, September 23 ay wala po muna tayong Holy Hour. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ngayong tanghali. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa babagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Muli po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po mga roses na sa may extension area. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Bilang karagdagan, ito ang aking ikatlong pagdalaw dito sa Shrine at ako'y natutuwa na palaging paparito sapagkat maalala ko yung aking classmate na si Archbishop Ramon Arguelles na siyang naging arsobispo dito, classmate ko sa San Carlos Seminary. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang iyong mamal sa buhay ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo at ipagpatuloy natin ang pagpapalaganap ng debosyon natin kay Santo Padre Pio. Salamat sa Diyos.